Sa tingin ko, in love ang asawa ko sa kanyang matalik na kaibigan na babae. Isa akong masamang asawa at napagtanto ko na hindi maganda ang trato ko sa kanya nang hindi ko namamalayan. 7 taon na kaming kasal ng aking asawa at nakilala namin ang isa't isa 8 taon na ang nakakaraan sa isang pulong sa simbahan. Naging magkaibigan kami, ang aking asawa ay isang tahimik, mabait, at magandang babae, pangarap ng sinumang lalaki. Kaya't halata na agad akong nahulog sa kanya. Kahit na palagi siyang kumikilos na parang mahiyain, ayaw magyakapan o bihira lang humalik sa akin. Pareho kaming pinalaki sa mga pamilyang Kristiyano sa isang bahagi ng aming bansa na talagang relihiyoso. Ngunit hindi katulad ko, ang kanyang mga magulang ay palaging uri ng mga taong seryosong sumusunod sa banal na doktrina. Kaya't mayroon siyang tradisyonal na pananaw tungkol sa relihiyon at kung paano dapat kumilos ang mga kababaihan. Kaya't palagi kong inisip na dahil doon, kaya ganoon ang kanyang ugali. Minsan sa tingin ko parang siya ay isang robot. Siya ay mabait at maasikaso sa lahat, ngunit minsan nakikita ko siyang tahimik na nakatitig sa kawalan, parang patay na. Sa paglipas ng mga taon, sinimulan kong tanggapin ito bilang isang normal na bahagi ng kanyang personalidad. Dahil palagi siyang tumatangging pumunta sa psychologist at palaging sinasabi na siya lang talaga ang ganon. Hanggang 2 buwan ang nakakaraan nang malaman niyang ang babaeng naging matalik niyang kaibigan sa high school ay babalik sa bayan. Hindi ko siya kailanman nakita na ganito kasaya at buhay na buhay. Natuwa ako para sa kanya, iniisip na ang kailangan niya ay isang kaibigang babae. Ang aking asawa ay bihirang lumabas ng bahay, ngunit mula nang dumating ang babaeng iyon sa bayan, palagi na siyang lumalabas. Naging iba siyang tao, ngunit hindi sa masamang paraan, kundi parang puno siya ng buhay. At sa totoo lang, hindi ko kailanman nakita siyang ngumingiti ng ganito kalaki tulad ng kapag sinasabi niyang lalabas siya kasama ang kanyang kaibigan para magkape. Para sa record, sigurado akong hindi niya kinakasama ang babaeng iyon dahil hindi niya alam kung paano magsinungaling at ang kanyang pag-ugali sa akin ay hindi nagbago. Hindi ko itatanggi na ilang araw na ang nakakaraan ay nagsimula akong magselos sa babaeng iyon. Siya ang dahilan kung bakit palaging nakangiti ang aking asawa at laging nasa telepono. Dahil sa purong kuryosidad, 3 araw ang nakakaraan pumasok ako sa kanyang FB at may ilang mga album na pampubliko. Marami siyang mga album at nakita ko ang mga larawan nila ng aking asawa noong high school. Ang babaeng iyon ay niyayakap ang aking asawa na parang magkasintahan sila. Sa ilang mga larawan, magkahawak sila ng kamay o nagkakatinginan na may maliwanag na ngiti na hindi niya kailanman ginagawa sa akin. Ang kanyang pamilya ay galit sa mga taong bakla kahit na hindi kailanman nagsalita ng masama ang aking asawa tungkol sa kanila, kundi iniiwasan lamang na pag-usapan ang paksa na ngayon ay may kabuluhan sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba siyang kumprontahin, dahil baka ako ay nag-iisip lamang ng sobra o baka siya ay in love sa kanyang dating kasintahan. Ang tanging sigurado ako ay siya lang ang masaya kapag pinag-uusapan ang babaeng yon, kaya't hindi ko alam ang gagawin. Edit. Pasensya na kung may mali sa aking pagsulat, hindi Ingles ang aking unang wika. Mga kaugnay na komento. Comment 1. Oo, mahal niya ang kanyang kaibigan dahil kaibigan niya ito. Ang nakita ko sa iyong post ay isang babae na nasasabik dahil sa pagbabalik ng isang malapit na kaibigan na matagal na niyang hindi nakita at mayroong larawan ng kanilang pagyayakapan. Inaakala ko na ang lahat ng paranoia na ito ay mula sa iyong relihiyosong pagpapalaki kasi ang nakikita ko ay 2 babae na magkaibigan. Kung may dapat kang tanungin, ito ay kung bakit hindi mo nakita ang malinaw na kalungkutan ng iyong asawa bago dumating ang kaibigan na ito sa kanyang buhay. Okay. Tinutukoy ko ang paraan ng kanilang paghawak ng kamay, lalo na dahil hindi kami kailanman naghawak kamay ng aking asawa. Noong nagsimula kaming mag-date, tuwing susubukan kong magyakap o maghawak ng kamay, palagi niyang sinasabi na ayaw niya ng mga romantikong bagay. Palagi kong iginagalang ang kanyang mga hangganan tungkol dito, kaya nalito ako nang makita ko siya sa mga larawan na ganoon kasama ang ibang tao. Mayroon kaming malusog na relasyon sa mga tuntunin ng damdamin, kapag napapansin kong siya ay wala sa sarili, kami nag-uusap. Kahit na ayaw niyang pumunta sa psychologist, gusto niyang pag-usapan kung bakit siya ay nakakaramdam ng kakaiba sa araw na iyon. Ngunit palaging nagtatapos sa pagsasabing iyon ang kanyang personalidad. Kami palaging magkaibigang malapit simula nang magkakilala kami, pero nagulat ako nang makita kong gusto pala niyang mayayakap ng iba.
Comment 2. Sa tingin ko ito'y medyo kakaiba. Tiyak na sa ilang punto ay magkikita sila kahit hindi mo iniisip. Nagbigay ba ng paliwanag ang iyong asawa kung bakit hindi mag-aalala ang kaibigan? Wala akong kilalang tao na hindi gustong makilala ang kasintahan ng kanilang pinakamatalik na kaibigan. Okay. Ganoon din ang nararamdaman ko, kaya sa tingin ko ito'y kakaiba. Sinasabi lang ng aking asawa na hindi interesado ang kanyang kaibigan na makilala ako at tinatapos ang pag-uusap. Pakiramdam ko kung ipipilit kong itanong ang dahilan, mag-aaway kami at palagi kong gustong iwasan iyon. Alam kong umalis ang kanyang kaibigan sa bayan upang manirahan sa kabisera at minsan ang mga tao ay nagiging elitista pagkatapos manirahan doon. Ngunit hindi yon may kabuluhan dahil kalahati ng aking buhay ay nanirahan ako sa kabisera at habang ang aking pamilya ay relihiyoso, hindi ako kailanman naging mahigpit na uri ng relihiyoso. Kaya't hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ng kanyang kaibigan na makilala ako. Update? Salamat sa mga payo sa aking nakaraang post, kahit nakakaunti lang ang mga tugon, lahat ay napaka-friendly. Nagpasya akong kumprontahin ang aking asawa at itanong ang tungkol sa mga larawan kasama ang kanyang kaibigan noong high school. Lahat ng nasa post ay nagsabing malamang na magkaibigan lang sila at pinakalma ang aking isipan na iniisip na ako'y nag-overthink. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang mga larawan, nagsimula siyang huminga ng mabilis sa palagay ko ay isang panic attack. Tinulungan ko siyang kumalma pero pagkatapos ay nagalit siya dahil sa pagsilip ko sa FB ng kanyang kaibigan. Alam kong sinusubukan niyang baguhin ang paksa dahil mahilig siyang gawin yon, kaya nagseryoso ako at sinabihang magsalita. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng kanyang pagsisikap na baguhin ang paksa, sinabi niya sa akin ang lahat. Totoo ngang sila ay naging magkasintahan noong high school at magkaibigan simula kindergarten. Itinago nila ang relasyon na parang magkaibigan lang hanggang sa malaman ng mga magulang ng aking asawa at bugbugin siya, at sila'y pinaghiwalay. Lumipat ang kanyang kaibigan sa kabisera at hindi na sila muling nagkita. Ngunit ayon sa sinabi ng aking asawa at ipinakita, hindi nila kailanman tumigil sa pagmamahalan. Sa ilang bahagi ng pag-uusap, huminto ang aking asawa sa pagtawag sa kanyang kaibigan sa pangalan at hindi namamalayan ay tinawag niya itong my amor na masakit sa akin dahil sa lahat ng taon ng aming kasal, hindi niya ako kailanman tinawag ng ganoon. Tinanong ko siya kung niloloko niya ako kasama ang kanyang kaibigan at sinabi niyang hindi nila kailanman hinalikan ang isa't isa o ano paman, ngunit sigurado akong niloloko niya ako emotionally. Hindi niya alam kung ano ang konseptong iyon, kaya talagang naniniwala siyang wala siyang ginagawang masama. Ang dahilan kung bakit hindi nais ng kanyang kaibigan na makilala ako o kahit pumunta sa aming kasal ay dahil ayaw niyang makita ang kanyang mahal na ikinasal sa isang lalaki na hindi niya gusto at nabubuhay sa isang kasinungalingan. Masakit iyon. Tinanong ko ang aking asawa kung mahal niya ako at sinabi niyang oo, pero tulad ng isang matalik na kaibigan. Ouch, friendzone, ako ng sarili kong asawa. Umiyak siya ng sobra, humihingi ng tawad sa pagsisinungaling sa akin. Noong nagkakilala kami, talagang nag-click kami bilang magkaibigan, at sinabi niyang pinilit siya ng kanyang mga magulang na pakasalan ako para siya'y gumaling. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi niya gusto ang pagyayakap, pagkakandong, o anumang romantikong bagay sa akin. Hindi ito dahil siya'y mahiyain, kundi dahil hindi niya ako gusto. Gusto kong mawala ng temper at sumigaw sa kanya, gusto kong umiyak at tumakbo palayo dahil nagpakita ako ng pasensya at pagka-empathetic sa lahat ng oras na tinanggihan niya ang aking pagmamahal at ako'y nakaramdam ng pag-iisa. Iniisip ko na baka ako'y isang masamang asawa at hindi ko namamalayang mali ang trato ko sa kanya, naging insecure sa aking sariling personalidad. Ngunit tiniyak niyang hindi ako ang problema. Hindi ako umiyak o sumigaw, umalis lang ako ng bahay at pumunta sa bahay ng aking kapatid. Hindi namin pinag-usapan ang tungkol sa diborsyo o anumang bagay na tulad niyon. Iniisip ko pa rin na ang aking asawa ay hindi nakikita ang anumang problema sa ginawa niya kasama ang kanyang kaibigan, ngunit sigurado akong hindi ko nais na gugulin ang buong buhay ko sa isang walang pagmamahalang kasal sa isang babaeng hindi ako kailanman mamahalin pabalik. Pasensya na sa mahabang post, naglalabas lang ako ng sama ng loob sa puntong ito, ngunit pakiramdam ko na naaksaya ko ang lahat ng aking kabataan. Hindi ko inaasahang mag-update ng ganito kabilis, ngunit kailangan kong pag-usapan ito. Hindi ko nararamdaman ang sama ng loob para sa kanya, nararamdaman ko,
ngunit ngayon nararamdaman ko pang masama ang pakiramdam ko para sa aking sarili. Mga kaugnay na komento. Comment 1. Tinangka ka ba niyang kontakin mula noong umalis ka? OP. Hindi, kahit na. Ngunit sa ngayon, hindi ko nais makipag-usap sa kanya. King Thunderflash. Kailangan mong idiborsyo siya at tuluyang kalimutan. Karapat-dapat ka ng mas higit kaysa sa babaeng iyon na nagsinungaling sa iyo sa loob ng maraming taon. Pasensya na, OP. OP. Sigurado akong magdidiborsyo kami, kahit hindi ko pa sinasabi sa kanya yon dahil gusto kong magkaroon ng oras na mag-isa. Naramdaman kong siya ay isang mabait na babae at palaging ipinakita sa akin ang pagkakaibigan, ngunit ang katotohanang ginamit niya ako ay lubos na binago ang aking pananaw sa kanya. Salamat sa iyong mga salita. Final update. Siguro walang makakaalala ng aking dalawang unang post ngunit nais kong mag-post ng panghuling update dahil talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng mabait na komento at payo na natanggap ko. Tinutulungan nila ako ng malaki. Bumalik ako sa aming bahay isang araw pagkatapos ng aking huling update at naroon ang aking ex-asawa na nakahiga sa sofa. Ang unang bagay na sinabi ko pagpasok ay, magdidiborsyo tayo. Siguro hindi iyon ang pinakamagandang paraan ng pagsasabi nito, ngunit may ugali siyang baguhin ang paksa kapag gusto kong pag-usapan ang mga seryosong bagay kaya ayaw ko siyang gawin yon sa pagkakataong ito. Malinaw na hindi niya inaasahan iyon at nagsimulang umiyak at nagkaroon ng anxiety attack. Sinasabing hindi kami pwedeng maghiwalay, na hindi ko magagawa iyon sa amin. Ngunit ang mas tumama sa akin ay, walang saysay ang paghihiwalay natin, hindi nagbabago ang katotohanang hindi kita mahal. Totoo iyon. Napagtanto kong ang aming relasyon ay palaging ganito. Siya'y tratuhin akong parang kaibigan lamang at ako'y tinatanggap ang ganitong pagtrato. Sinabi niyang hindi siya kailanman nanloko o anumang bagay na ganoon kahit na ipinaliwanag kong muli kung ano ang emotional cheating. Sinabi ko sa kanya na hindi siya naakit sa mga lalaki kaya walang saysay na manatiling kasal dahil hindi kami para sa isa't isa. Tinanong ko siya kung mahal pa rin niya ang kanyang matalik na kaibigan at hindi niya ito itinanggi ngunit patuloy na iginiit na hindi kami dapat maghiwalay. Naiintindihan ko kung bakit siya ay desperado, ngunit naramdaman kong ginamit ako, parang ako ang kanyang pabalat para sa kanyang sarili o aso na palaging masaya sa pinakamaliit na tanda ng pagmamahal. Hindi ko kailangan ang kanyang pirma para magdiborsyo, kaya kahit ayaw niya, maghihiwalay kami. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya ipapahiya, ngunit kung may magtanong, sasabihin ko lang ang katotohanan, iniiwasan ang paksa ng sexualidad dahil ayaw kong magchismis ang mga tao at isipin ang mga bagay na hindi nangyari. Ang lupa at halos lahat ng bagay sa bahay ay akin, at baka isipin ng iba na ako'y masama, ngunit sinabi ko sa kanya na hindi ko ibibigay ang anuman dahil akin lahat iyon at minana ko ang lupa mula sa aking lolo. Sa puntong iyon, mukhang malungkot at natalo siya, kaya hindi nagreklamo. Bagaman magpapakonsulta ako sa isang abogado para matiyak. Sinabi ko sa kanya na maaari siyang manatili hanggang Disyembre sa bahay at sinabi niyang malamang babalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang na talagang nagpamalasakit sa akin dahil hindi magagandang tao ang aking mga ex-in-laws. Ngunit ayon sa sinabi niya, patuloy siyang nakikipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan kaya't sa kabutihang palad hindi siya nag-iisa. Ang pag-uusap ay nagtapos ng awkward sa akin na lang umaalis. Sa ngayon, nananatili ako sa bahay ng aking kapatid para magkaroon ng oras para sa aking sarili, dahil siya at ang iba kong mga kapatid ay nasa probinsya para sa isang konsyerto. Hindi ko kinausap ang aking ex-asawa mula noong araw na yon at hindi niya sinubukang kontakin ako ngunit alam kong sinabi niya sa aking mga ex-in-laws ang tungkol sa diborsyo dahil gusto nilang kontakin ako para tanungin kung bakit kami naghiwalay ngunit sinabi ko lang na ito'y mga bagay na kailangang resolbahin lamang sa pagitan naming dalawa. Ito marahil ang aking huling update dahil pupunta ako NC sa aking ex-asawa pagkatapos ng diborsyo. Wala kaming mga anak. Minsan, nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagkakaroon ng sanggol at ngayon, nararamdaman kong lubos na magaan ang pakiramdam ko na palaging sinasabi na hindi pa ako handa. Siguro may bahagi sa akin na nagsasabing hindi siya para sa akin. Ako'y nagsimula ng pumunta sa psychologist mula pa noong bata ako kaya sa tingin ko yon ang malaking tulong sa akin upang ma-channel ang aking mga emosyon.
Maraming sa mga komento ang nagsabing hindi ko dapat magpakita ng empathy o mga bagay na ganoon para sa kanya, ngunit kami parehong sirang tao na nagdurusa sa relihiyosong trauma. Alam kong gaano kalala ang nagiging epekto nito sa isip at puso ng mga tao. May mga tao sa mga komento na nalilito kung bakit ako nanatili sa kanya kapag malinaw na hindi niya ako mahal ng romantiko. Ngunit hindi ko alam, siguro palagi kong ipinagtatanggol ang kanyang mga kilos dahil sa ilang paraan, naramdaman kong may pagkakakilanlan ako sa kanya. Siguro mayroon akong hero complex o baka masyadong malakas ang aking pakiramdam ng tungkulin na naramdaman kong may pagkakakulong sa kanya at responsable sa pagpapasaya sa kanya bilang kanyang asawa kahit na palaging tinatanggihan niya ang aking romantikong pagmamahal. Hindi ko alam, iyon ay isang bagay na pag-uusapan ko at gagawin sa aking psychologist. Gayon din, nakatanggap ako ng mga tanong kung bakit ko siya pinakasalan sa una. Siya ang nagsabi na dapat kaming magpakasal yata, at ako'y immature, at bata pa noong panahong iyon, at dahil kami nagkakasundo ng mabuti, akala ko iyon ay magandang ideya. Sa ngayon, gusto ko lang ng diborsyo at pagkatapos ay maglaan ng oras sa aking pamilya. Sa pangkalahatan, nararamdaman kong manhid at kakaiba. Hindi pa ako umiiyak at sa session kahapon, sinabi ng aking psychologist na sa palagay niya matagal ko nang niluluksa ang relasyon, kahit na hindi ko ito napagtanto. Hindi ko nararamdaman na nawalan ako ng asawa, kundi nawalan ng isang malapit at mabuting kaibigan at kasama. Hindi isang heartbreak kundi isang pagtataksil. Sa anumang paraan, ayoko nang may kinalaman sa kanya pa. Siguro ako'y nagiging masamang tao sa pag-abandona sa kanya na alam ang uri ng buhay na mayroon siya. Ngunit hindi ko maililigtas ang isang taong ayaw mailigtas at pagod na akong subukan. Sa ngayon, gusto ko lang magpaalam hindi sa babaeng nakita kong pag-ibig ng aking buhay, kundi sa babaeng tumulong sa akin at naging mabuting kaibigan sa loob ng maraming taon. Lubos akong nagpapasalamat sa mabubuting komento ng mga tao, kahit na sa ilang masamang komento na nagpapaisip sa akin na baka ako'y masyadong tahimik sa aking reaksyon at mayroong mali sa bagay na yon. Hindi ako kailanman naging temperamental na uri. Pasensya na kung ang update ay isang boring na isa at hindi tungkol sa pagsisimula ng aking bilein era, ngunit iyon ay hindi ang aking estilo haha. Salamat sa lahat. New update. Kumusta? Matagal na akong hindi nag-post at sa kasamaang palad, tinanggal ng mga moderator ang 2 beses kong pagtatangka na mag-post ng pangwakas na update. Hindi ko alam kung may magbabasa nito, ngunit ang aking kapatid na babae, na alam ang tungkol sa Reddit posts, ay ipinakita sa akin na may nag-post ng kwento sa TikTok. Sa kasamaang palad, nabasa ko ang mga komento at bukod sa account ay binago ang maraming bagay. Nabasa ko rin ang lahat ng uri ng mga komento na nagpapalagay ng mga bagay tungkol sa akin na hindi totoo. Gusto kong linawin ang ilang bagay. Hindi ko siya pinakasalan dahil gusto ko ng isang masunuring babae. Para kaming magkaibigan. Hindi ko alam kung bakit may mga komento na nagsasabing gusto ko ng isang housewife. Maraming beses kong inalok siyang magtrabaho kasama ko, ngunit ayaw niyang maghanap ng trabaho o mag-aral kaya hindi ko na siya pinilit dahil kami maayos naman sa pinansyal. Hindi ko balak na buksan ang relasyon para sa kanya. Sa kabutihang palad, napagtanto kong nararapat ako ng mas higit at sa totoo lang, masyado kong binigay ang maraming bagay para sa kanya upang sumuko. Marahil may mga taong okay sa pagkakaroon ng walang pagmamahalang kasal, ngunit hindi na. Maraming mga komento ang nagsasabing dapat ko siyang tulungan, dapat akong maging mapagbigay sa diborsyo. Ngunit paano mo tutulungan ang isang tao na ayaw magpatulong? Sinubukan kong tulungan siya ng maraming taon, at ngayon ay patuloy kong naririnig ang mga kakilakilabot na bagay na ginawa niya sa aking likuran na ayaw ko talagang pag-usapan. Ginamit niya ako dahil natatakot siyang mag-come out. Naiintindihan ko yon, ngunit nararapat ba akong gamitin? Nararapat ba akong gamitin niya ang aking pera upang bumili ng mga bagay para sa kanyang matalik na kaibigan? Hindi sa palagay ko. Nakatira kami sa isang bukas na bansa, kahit na isa sa aking mga kapatid na babae ay tomboy at kasal. Alam kong matutulungan ko ang aking dating asawa kung inamin niya iyon sa akin noon pa. Nagpakasal kami ngunit maraming pagkakataon na sabihin niya ang katotohanan. Hindi niya kailanman inisip na makita akong insecure tungkol sa kanya, sa halip ay patuloy siyang iginigiit na dapat kaming magkaroon ng anak.
Ngayon ko napagtanto na gusto niya iyon upang matiyak na kung maghiwalay kami, mayroon siyang makukuha dahil hindi siya kailanman nagtrabaho o nag-aral. Nalaman ko na ang kanyang matalik na kaibigan ay may asawa at anak, kaya hindi kasama ng aking dating asawa ang kanyang matalik na kaibigan at ang sitwasyon ay mas naging magulo, ngunit sa totoo lang, ayaw ko nang pumasok doon. Patuloy niyang iginigiit na hindi niya ako niloloko ng pisikal kaya sa palagay ko, naniniwala ako sa kanya sa bagay na yon. Ako rin ay nagdurusa mula sa relihiyosong trauma at ang trauma ay hindi ka ginagawang masamang tao. Iyon ay isang bagay na nasa loob. Walang pumilit sa kanya na magpakasal. Sa aking bansa, walang gumagawa niyon. Tinanong ko siya kung bakit gusto niyang magpakasal at sinabi ng kanyang mga magulang na kailangan niyang maghilom at sinabi niyang ako'y isang mabuting lalaki para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang iginigiit na dapat kaming magpakasal. Kaya't kung may nais malaman kung paano nagwakas ang lahat, ako'y nagdidiborsyo, ngunit ito'y isang nakakapagod at mahabang proseso. Itinira ko ang bahay, ang kotse, lahat. Ako'y makasarili marahil, ngunit gusto kong isipin ang aking sarili minsan sa aking buhay. Ang pagtatrabaho para sa mga bagay na yon ay mahirap at itinaya ko ang aking buhay sa pagbuo ng aking bahay. Ang aking dating asawa ay kasalukuyang naninirahan sa kanyang kapatid. Hindi niya ako tinanong kung kumusta ako kahit noong umalis ako ng bahay pagkatapos malaman ang katotohanan, ngunit sinuri ko kung siya ay maayos, nagpapadala ng mga mensahe sa unang mga araw na nagtatanong kung paano siya. Naranasan ko ang isang mental breakdown ilang araw ang nakakaraan dahil patuloy siyang nagpapadala ng mga text na sinasabing dapat kaming magbalikan, dapat kaming magkaroon ng anak. Hindi ko kailanman nais na magkaroon ng sanggol kasama niya at palagi niyang iginigiit iyon. At hindi mahalaga na hindi niya ako mahal. Hindi niya kailanman minahal at maayos kaming nabuhay, kaya dapat ko lamang ipagpatuloy ang kasal para sa kanya. Napagtanto ko na sinusubukan lang niya akong pasamain ang loob upang magpaumanhin ako kaya't napagtanto ko na sa kanyang mga mata, ako'y hindi tao, baka hindi man lang ako aso. Kaya't hinarang ko na ang kanyang numero. Naiintindihan kong siya'y anxious dahil wala siyang anumang bagay, ngunit hindi naman niya ako sinabihan na tapusin ang isang karera. Kaya't sa totoo lang, suko na ako sa kanya. Ako'y masyadong pagod sa sitwasyong ito. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay, ngunit hindi ko na rin iniisip. Ang aking psychologist ay nagpagunita sa akin ng lahat ng mga narcissistic traits na mayroon siya. Gusto kong magpatuloy sa aking buhay dahil nararapat ko iyon at pagod na akong gamitin. Kaya't hindi ko alam kung may magbabasa nito, ngunit gusto kong iwan ang post na ito dito dahil sa kasamaang palad, gusto ng mga tao na baluktutin ang kwento. New Update 2. Kumusta? Matagal na akong hindi nag-post at sa kasamaang palad, tinanggal ng mga moderator ang aking mga post dito kaya't sumuko ako sa pagsubok na mag-post ng pangwakas na update at nakalimutan ang site na ito. Ngunit ngayon nakita ko na may nag-post nito sa isang site at sa palagay ko ay mabuting mag-post ng update dahil nakita ko na may mga tao na patuloy na nagpapadala sa akin ng mga pribadong mensahe na nagtatanong kung paano ako. Binura ko ang unang post para i-edit ang ilang mga bagay. Ako'y sa wakas ay diborsyado na. Akala ko tatagal ito ng hindi bababa sa 8 buwan, ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa inaasahan dahil sa aking bansa. Isang pirma lang ng isang tao ang kailangan upang makumpleto ang diborsyo. Nagsimula siyang gawing komplikado ang mga bagay para sa akin noong napagtanto niyang talagang maghihiwalay na kami. Pati nga inimbento niyang niloko ko siya noong sinabi ko lang na magdidiborsyo kami dahil sa mga pagkakaiba na ganoon ay walang magtatanong kahit na ang kanyang mga magulang na ngayon ay iniisip na ako ang nangaliwa. Ngunit wala akong pakialam ngunit tulad ng palagi kong sinasabi, napagod na akong intindihin siya at ang kanyang mga kilos. Nagsimula siyang istorbohin ako ng marami, kahit na pumunta sa bahay at ayaw ko na siyang harapin kaya't ibinigay ko na lang sa kanya ang ilang mga muebles at appliances sa bahay kahit na ako ang nagbayad para sa lahat. Hindi bale na, siya'y housewife kaya pagkatapos ng lahat, nararapat lang ang kanyang bahagi sa diborsyo. Alam ko ang kanyang ugali. Patuloy siyang magsisiskap at sa puntong iyon, ako'y masyadong mahina ang isipan na gusto ko lang itigil ang pagkita sa kanya magpakailanman upang maging malaya sa kanya. Sa palagay ko ay nag-out siya ng sarili niyang desisyon dahil ngayon may nakakatandang babae siyang kadate at magkasama silang naninirahan. Hindi ko alam kung nagsinungaling siya sa akin at ayoko nang malaman.
Ayokong malaman kung ang babaeng iyon ay isa pang kalaguyo niya. Ayoko nang malaman kung gaano sila katagal nagkakilala. Wala akong pakialam. Ayoko nang saktan ang aking sarili tungkol doon. Iyon ang kanyang buhay, kaya sa wakas, siya na ang kanyang sarili. Gusto ng aking mga kapatid na puntahan siya at saktan, ngunit sinabi ko sa kanila na huwag dahil baka samantalahin niya iyon. Nalaman ko ang maraming iba pang bagay na ginawa niya sa aking likuran, ngunit ayoko nang pag-usapan iyon. Sapat na akong tanga. Umaasa akong maaari na siyang maging masaya, at tumigil sa paggamit ng mga tao para sa kanyang sariling kabutihan dahil alam kong hindi siya masaya sa akin, at nais ko ring maging masaya. Tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, wala akong ideya kung ano ang nangyari sa kanya. Alam ng aking kapatid na babae ang asawa ng babaeng iyon at hanggang ngayon, nagpo-post sila ng mga larawan kasama ang kanilang anak. Hindi nakapag-usap ang aking kapatid sa asawa ng babaeng iyon dahil wala siyang anumang patunay. Pakiramdam ko'y maganda. Hindi ko sasabihing madali ito. Sa palagay ko'y mas maraming empatiya ang mga tao sa internet para sa aking ex kaysa sa akin kapag pinag-uusapan ko ito haha, ngunit sa palagay ko, hindi ko na iniisip pa. Mas gusto ko ito sa ganitong paraan dahil tinatanggihan kong maging biktima. Ang aking pamilya at mga kaibigan ang aking pinakamalaking suporta. Noon, tinatago ko ang maraming bagay sa aking psychologist dahil alam kong sasabihin niya sa akin na mali ang mga iyon at isang malaking bahagi ng aking sarili ang ayaw marinig ang katotohanan. Ngunit ilang buwan na ang nakakaraan, naging tapat ako tungkol sa maraming bagay na nangyari sa aking kasal. Pinagalitan niya ako ng kaunti, ngunit tinulungan niya akong makita ang lahat ng mga mapang-abusong bagay na naranasan ko kahit na hindi ito pisikal, mental na pinsala ang dinanas ko ng malaki. Hindi ko gustong maging biktima dahil maraming beses kong itinanggi sa sarili ko na umalis doon at patuloy na subukan na parang tanga. Hindi ko nakikita ang sarili ko bilang biktima. Ako'y naging biktima noon at ayokong maramdaman iyon muli. Nagsimula akong lumabas kasama ang aking mga kaibigan sa mga club. Kasal ng napakabata, nawala ang bahagi ng aking kabataan dahil kailangan kong magtrabaho, mag-aral, at mag-asikaso ng bahay. Kaya talagang ini-enjoy ko ang mag-party. Mga wala pang isang buwan na ang nakakaraan, nagsimula akong makipag-date sa isang babae. Wala itong seryoso, ngunit nasisiyahan kami sa kumpanya ng bawat isa. Kakaiba ang makasama ang isang babae na nagpaparamdam sa akin na pinahahalagahan at hindi siya nababagot kapag ako'y nagsasalita. Ako'y tahimik. May mga tao na tinatawag akong sexist dahil sinabi kong ang pagiging tahimik ay isang magandang bagay ngunit hindi ko kailanman nakita iyon bilang isang kahinaan. Ngunit siya'y napakadaldal kaya't palaging maganda ang makipag-usap sa kanya. Halos walang intimacy ang aking dating asawa at may trauma ako. Mahirap para sa akin na maging komportable sa pagiging intimate. Ngayon, tinitingnan ko na inisip kong gusto lang ng aking ex na gawing komportable ako ngunit ngayon, nakikita kong ginamit niya ang aking trauma bilang dahilan upang hindi ako hawakan. Tuwing sinusubukan kong maging komportable, sasabihin niya lang, alam mo, itigil na natin ito o magkakaroon ka ng mga bangungot mamaya. Napakatanga ko rin para maniwala sa lahat ng iyon. Hindi lang niya talaga ako gustong hawakan. Ngunit salamat sa babaeng ito, nagsimula akong mag-enjoy at maging komportable. Walang maraming nangyari sa totoo lang at duda akong maraming tao ang mag-aalala tungkol dito, ngunit naisip kong walang masama sa pag-post ng update. Pagkatapos ibigay ang appliances at muebles sa aking ex, tuluyan na siyang huminto sa pakikipag-usap sa akin. Nakatuon ako sa aking sarili. Pakiramdam ko'y masyado akong bata upang maging diborsyado, ngunit pakiramdam ko'y maganda. Pakiramdam ko ito ang aking pinakamalaking palatandaan upang magsimulang muli. At gusto kong magpatuloy para sa aking sarili at aking pamilya. Sa palagay ko marami akong natutunan tungkol dito kahit na masakit pa rin ito. Mga kaugnay na komento. Comment 1. Kaya't siya ay nag-come out na ng sarili niyang desisyon at nakikipag-date sa bagong babae. Ano ang nangyari sa kanyang mga magulang? Akala ko sila'y homophobic. Lumipat ba siya sa babaeng iyon? Okay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang. Palagi ko silang kilala bilang mga taong sarado ang pag-iisip, ngunit hindi ko alam kung paano sila nag-react. Wala akong alam. Alam ko lang na ngayon may girlfriend siya at magkasama silang naninirahan.
Salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mangyaring gawin ito at pindutin ang notification bell upang manatiling updated sa mas maraming nakakagulat na totoong kwento ng buhay na nangyayari sa paligid mo.